Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kamsud. Oras ko dyan sa Interong Pilipinas, alas 5:06. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Minaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw kita Biyerkules kunyan, Septyembre 11, taon 2024. Mga tuga barinaga po sa Saindo Liwat. Iato dyan mo sa Saindo ang amay ng mga bareta. Mga bareta sa ramay mantabianan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live, province-wide. Natabianan kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido area. Siriban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabianan naman kita sa samuyang live streaming via FB Live. Sa pagkarampog ang bilog na puwersa, Kakampi Network News sa holiday sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya para ko si Ken Palma sa Radyo Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Batod giraray ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Antes ka mga bareta niya ito sa Senado Nasional. Uyan na muna po ang kabugtakan kang panahon sa pinakauring forecast kan pag-asa dapit sa binabantayan na bagyong si Tropical Storm Bibingka. Napanagos na kakapektar ko dyan sa eastern section kan nasyon. Siliman, anduro sa bagat o southwest monsoon. Nakapektar man sa nagkaperang lugar sa Pilipinas. Mientras tanto, ang tropical cyclone nasa luwas pangunyan kan par. Sagod ka sa bawang alas 3 ni amay na pagkaaga. Nasa distansyang ining 2,070 kilometers east kang Eastern Visayas. Daradara ka na ang kusog na duros na 75 kilometers per hour. Asin na sa ingkas na sa gudman sa 90 kilometros kada oras. Hindi nag-iro sa west-northwest ward sa rikas na 25 kilometros. Dinuri ka ang Eastern Visayas, Caraga, Sorsogon, pati naman ang Masbate o probinsya kan Masbate. Makamati ng warak-warak na pag-uram, pagtagol doon asin man pagkikilat. Posible ba magkausa ng mga flash floods asin landslide. Inulita ko minsan na sigidong bagunas kang uran mamatian sa silambit na mga lugar. Ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, asin ba pampartikan na Bicol Region, panagom na kalangitan na may minsan warak-warak na pagbagunas ni na uran. Asin sa Metro Manila, asin ba pampartikan na nasyon, madagom na kalangitan na may mga paminsan-minsan na bagunas ning uran, naraman nili kan southwest monsoon. Balita ko dyan sa Senado Nasional. Nagtaong ideya si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Chinese National na nagtabang kinismis Bamban Tarlac Mayor Alice Go na nakadulag sa Pilipinas. Sa sarong press conference sinabi ni Estrada na gabos na mga buskan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang sinambit ng dayuhan na nagtabang kiguo na makalusot palawas sa Pilipinas. Sigun saya, sa ngunyan, nabarita nila nasa Taiwan na ini. Naurang nga nila sa iyo, Estrada na pangaralan kung isa ay
ang sinambit ng Chinese National. Kang haputon kung ang sinasabi ni Estrada, napiglis na ni Go sa papel sa nakalis na hearing kang Senado, asin ang dayuhan na nagtabang kay Go na si Huang Xiyang, ang business partner ni Go na sa Rumana Pugante, ang simbag ni Estrada, most probably. Mientras tanto, ipinababaya na sa ni Estrada sa Senate Committee on Women, chairperson na si Risa Ontiveros ang pagkasabi kung ano ang pangaran kan dayuhan na nagtabang sa tinanggal na mayor kan Bambantarlak na si Alice Go. Makakaresibin ng 14 milyones pesos sa mga informante nagtaw-subot ng informasyon babarapit kay Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibiloy, asin apat niyang mga pagriba. Sigun kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pinag-urlayan ng Dani DIED Secretary Binor Abalos, PNP Chief Police General Romel Marbil, asinman Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kanatarikod na September 9 ang pagkataon ng 14 million pesos na reward sa mga informante. Alagad, dahil na pwedeng ibuyagyag kung isay ang mga informante, ulit na namibiligro ang buhay kan mga ini. Kamaputman ki Fardo kung magabiyembro man ang kang KOGC, sigun saya, dahil niya ini pwedeng kumpirmaron na. Nangapunang kasugma si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Charity Sweepstakes Office, napunduhon na ang palakasan system masintawan na kaugmahan ang mga kahagadan para sa medical transport vehicle ka mga lokal na hepekutibo anuman ang saydang koneksyon sa politika. Ipiniluwas ni Marcos ang direktiba mientras na pinaginutan niya ang pagbariwas kang 129 ambulansya sinbad ba ibang local government units sa irarom kan medical transport vehicle donation program kan Philippine Charity Sweepstakes Office sa Quirino Grandstand Dumas sa Manila. Sinabi kang Presidente na itinaon niya ang mga tugon kay PCSO General Manager Mel Robles. Kamaliban sa mga nag-resibi ng ambulansya, halis sa PCSO, yung 87 LGUs sa Calabarzon, 25 sa Bicol Region, 8 sa Central Luzon, 6 sa Cordillera, Administrative Region, Asintuluman sa Cagayan Valley. Ipinahayag ni Marcos na ang mga ambulansya mataw ni Maricas asin salbadong transportasyon ng mga pasyente sa mga pasilidad para mapakatamanan ang salud sa panahon ka mga emergency bilang parte ng plano ka sa administrasyon na paragos na ilansar ang mga libreng serbisyo medikal, partikularmente mga kagamitan. Siniguro pa mga presidente sa mga lokal na gobyerno na paragos na baging prioridad kan sa administrasyon na pangaypong pangsalud. Ang kada ambulansya nagkakantidad ng kalkuladong 2.1 million pesos. Asi may kaibanan ng mga importanteng gamit medikal, arugan stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, asin wheelchair, sabi kang PCSO. Sabi pa ni Marcos, sisimbakan kang programa ang pangaipo para man sa mga sasakyang pang-medikal na transportasyon sa mga maluluyang komunidad asin mga reyon na nakasuway sa geographic asin mga tiyo. Sa ngunyan, 356 na ambulansya ang naibariwas kang administrasyon Marcos sa irarom kan donation program. Erot naman na informaran kang Presidente ang budget kan 2.2 billion pesos para sa pagbariwas kang 1,000 ambulansya para para masakop ang gabos na mga lokal na gobyerno. May nagkiklaim mayor na kabali sa mga binariwas ni Presidente Marcos na mga ambulansya. Napiglakaw niya da sa PCSO para sa mga LGU kang Kamsur. May nag-iepal na sarong mayor ali po sa probinsya kan Camarines Sur na sila ang labi para po sa sinampit na mga ambulansya na mapapakinabangan kan mga lokal na gobyerno sa probinsya. Mientras tanto, sa iba po mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, pinag-aralan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya si Atty. Joel Anthony Biado bilang Officer in Charge ng Bureau of Immigration. Kasunod ang pagkakabugta kay Biado bilang OIC kan Immigration matapos man ang pagtanggal kay Norman Tansenko bilang Commissioner karagdalikod na Lunes. Si Biado ang namamahala sa pangaraal daw na operasyon kan Bureau sa irarom kan pag-administrar kan Justice Secretary. May epektibo tulos ang designasyon kay Biado sagkod sa may bugtak na ang bagong commissioner ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matandaan, sinipa si Tansenko huli sa
pag-iskapo ka napatalsik na banbantal lakbayon na si Alice Go kung sa'yo na naaraman niya. Ang talikod na Agosto 15 aragan ipinaram sa naman sa DOJ as in Office of the Executive Secretary karang talikod na Agosto 20. Dahil kumbinsido si Senate President Chis Escudero sa pahayag ni dating Mayor Alice Go na mayong Pilipino nagtabang sa saya na makalawa sa Pilipinas. Posible pangalan subot may opisyal kang gobyerno na imbulto sa pagpapadrag sa saya. Niduri ka ni ikinagpan Escudero ang tulos na pag-aksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katakod ka sa iyang daging payag na heads will roll o may maninimbag sa isyong ini. Sa ibong dalado, tinabandon kang Senate Leader na dapat mangginari manimbag sa lay. Ang mga dayuhan na sinasabi nagtabang kay Go na makatulag, lalo na ang mga financier asin boss ni Go. Dahil man dapat maging kaulagan sa paninimbagon na sa sinda ang rason para subot sinda o dahil huli tamayo na sinda lagi sa Pilipinas. Sinabi pa ni Escudero na pinagtutubunan lang niya ang claim ni Go na may banta sa sayang buhay kung masabi na ini kang bilog na katotohanan na nasa likod kan sa pagdulag asin pagkakasabit sa Pugo. Alas 5:17 oras yata ko niyan, at tabiyanan po at siya ng mga live report sa mga paglibas sa luwas. Mientras tanto, mantenido sa PNP Custodial Center duman sa Campo Crame si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy asin dapat pang pagliba kani sa ibong kang kasugwang kang korte na ibalyo sa Quezon City Jail ang mga akusado. Ipinahayag ini ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jen Fajardo matapos isugo mang kang korte sa Pasig na magtinir si Kibuloy asin ibapa sa PNP Custodial Center. Tinawanto ni Fajardo dahil na pwedeng isugal ang pagilipat kang kustodiya ni Kibuloy asin sapat na ibapa sa posibilidad na magpiyan sa mga ini asin mawawaran ng kontrol ang PNP na hampang sa kasong qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court. Branch 159 si Kibuloy non-bailable ang nasabit ng kaso sa Iraram ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking of Persons Act of 2003. Erot ka rin siniguro ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Chief Inspector Jerex Bustelera. Preparado ang Quezon City Jail. Pagabot ni Kibuloy, asin iba pa mga pag-iriba galing. Kaso yun ka may luwas na kasugwang kang Quezon City Regional Trial Court, Branch 106, sa pagil presiding judge Noel Parel na ibalyo sa Quezon City Jail sa Payatas Road, Sinda Kibuloy, asin Crescente, Canada. New Quezon City Jail, mientras sa Quezon City Jail, female dormitory sa Camp Karigal man, Sinda Jacqueline Roy, Ingrid, Canada, asin man si Sylvia Simanes. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:19. Araman niya ito mga bareta haling ko niya sa luwas. Lights, fan ka mga pinakaray na traffic lights sa Naga, Deserto, kung sagkod niyo rin. Paretang yan halikim Baiko Garcia. Baiko. Ipinaliwanag ni PSO Executive Director Rene Gumba na around 2 million pesos ang ginastos kang lokal na gobyerno Canada sa pagpairay ng mga traffic lights. Iyan si nakalatag sa Sentro CBD1, Panganiban Drive, Peña Francia Avenue, Balatas Magsaysay Crossing, Diversion Almeida Junction asin sa Bagong Bayan Road. So pahig ni Gumba, iyo ini ang naging action plan kasi ng opisina nga rin mas maging manageable ng traffic na dahi kinakaipuan ng additional na traffic enforcers. Alagad, they share to ang Director Gumba kung gano'n rin sana ang buhay o lifespan ka mga inirahay na street lights. Maramduman mga kakampi sa sindang planong pag-procure ng bagong traffic lights para sa itutugdok na Center for Safety and Resiliency o CESAR magiging posible pa na sa taong 2025 na igwanganin ng budget na nasa 40 million pesos. Sigun yan sa sindang request sa City Budget Office. Kung kaya, ang naapruban sa ng budget, iusip pagbakal kang pyesa, kay bana na ang labor cost sa repair ka mga ini. Tinawando ni Gumba na ang mga traffic lights sa Naga donated hali sa MMDA kantong 2015. Magsasampulong taon na nga ni ining nagagamit kung kaya ini konsideradong luma na asin rekomendado talagang ribaya na. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ini po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Network News. Network News. 24 anyos sa Banuang Kalibaran, Camarines Sur, akusado
Sa dawang counts ning wiretapping, inarestar ka mga autoridad. Report hali kay Mike Rabito. Mike. Ang karsel ngunyan ka na Limanan Municipal Police Station dagos nang nagahapihap din balipot na rahas. Ang sarog 24 anyos na persona na naatubang sa kasong 2 counts ni na wiretapping matapos na ini ang dagos nang madakop kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Limanan pasado alas 8 kasubanggi duman sa zona 5 Sitio Apad Barangay Putot Limanan Camarines Sur kan takmaon kan mga personahes kan Limanan Municipal Police Station. Ang persona kan pinag-apod na si Marisol, 24 anyos, residente kan Barangay Putot na unambita na Banuan. Armado ang mga autoridad kan mandamiento de arresto na ipinagpaluwas kang Regional Trial Court nin huli naman sa paglapas kang nasambit ng persona sa Republic Act 4200 in relation to Section 6 kang Republic Act 10175 o 2 counts nin anti-wiretapping law. Ninuli naman kani nasambit ng persona nagkakunkun ngunyan sa karsel kan Limanan Municipal Police Station asin na pinagtutugutan kan West na makapagpiansa nagkakantidad 42,000 pesos kada sarong kaso para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22. Nakabalik na sa Pilipinas si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog matapos ang haros sa pitong taon na pagtinir sa ibang nasyon. Ang sa pagkabalik matapos matag bilang sarong narco-politician durante ang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa sayang pagabot sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, alas 11 kasugma, dunad kang Cathay Pacific flight gikan New York, United States. Sinabat si Babilog ka mga operatiba ka National Bureau of Investigation. Inumpirmar man ni NBI Director Jaime Santiago sa sarong entrevista na voluntaryo nagsuko si Babilog sa mga tawang kang NBI. Sigun pa kay Santiago, isinangat kay Babilog upigserbi kay Babilog ang warrant of arrest huliman sa mga pagpalga sa Republic Act 3019 o Anti-Graft in Corrupt Practices Act, asin Code of Conduct and Ethical Standards, asin warrant of arrest na naiserbisa na iya Terminal 3 kan NBI IAID, Pasay City. Sa ngunyana sa kustodiya kang NBI, si Mabilog kung saan nagpapasararom sa proseso. Dinala siya sa Sandigan Bayan. Asin nagpiyansa sa kantidad 90,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Si Mabilog na-report na kabali sa mga inibitaran na resource person na piganauman sa liwat na pagpapadagos kang Quad Committee House Proof sa agang Huwebes. Sagod reprimand o ipapapod asin aanggutan sana ang nahiling na bagay na kastigo ni National Bureau of Investigation Director Jimmy Santiago sa sayo mga tauhan na nagpa-selfie kay Alice Guo. Nagaganman dispensa si Santiago sa paglakop kang selfie ni Alice Guo kay baran ang sayo mga tauhan ulit saro sumutining unprofessional. Paniwarin pa ni Director Santiago maog masanaman ang sayo mga tauhan huli sa matrayumpong pagbawi kang NBI kigo sa kustodiya kan Indonesia. Nagpalawasta si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng executive order na nagbabalik sa supervision o pag-administrar ka National Irrigation Administration sa Office of the President ali sa Department of Agriculture as indiwat na pagkarayon ang korporasyon kan Board of Directors kini. Sinaram ka executive order number 69. Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karagtarikod na Setyembre 5 asin isinapubliko kasugma ang NEA's attachment asin ibinaba sa OP for Policy and Program Coordination. Batanda ng Executive Order 168, ipiniluwas pa ka nagtalikod na 22. Ipinugtak ang NEA sa irarom kan supervision kan Department of Agriculture. Papakarayon man kan Executive Order number 69. Ang NEA Board ngunyan asin bibilogon kan mga representante halis sa Office of the President, NEA Administrator, mga sekretary kan DA, Department of Public Works and Highways, DPWH, as in National Economic Development Authority, as in representante kan primaryong sektor na ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakaparaman pa sa bagong executive order ang eleksyon, appointment, as in designation kan chairperson, vice chairperson, as in mga pang-opisyal kan Board of Directors, dapat basado sa Republic Act number 10149 o kang Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations sa Governance Act of 2011.
Bago pinaluwas ang Executive Order 69, ang Secretary, iyon ang nagtitindog bilang chairman kan NEA Board of Directors, mentras tantong ang NEA Administrator man ang maserbi bilang Vice Chairperson. Kabaliman sa iba pang miyembro, iyon ang DPWH, NEDA, National Power Corporation, as representante kang pribadong sektor, representante kang rice as in corn industry. Sa pagi kang bagong Executive Order, inali na kani ang napukor bilang board member. Ang Executive Order 69, tulos na maiging epektibo. Alas 5:26 ang oras ngunyan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal, nag-angal si House of Operations Chairperson Elizalde Go sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte na siya sinsiyaw Speaker Martin Romualdez sana ang may desisyon na si may kaput ka na national budget. Tiritsang sinimbag ni Congressman Ku ang akusasyon ka Vice Presidente asin sinabing kiraray na kulang pambubudol na naman. Asin sinabi kan Congressman kan Albay ukang partris gikan sa Albay na dahil dapat mabudol ang mga namanuang Pilipino ni Hulita Anas Padunong. Paliwanag pa kani, imposible ang akusasyon kang Vice Presidente Hulita ang Committee on Operations may mga miyembro 139 asin ang Vice Chair 36. Dagdag pa kani, bahagi man sa pagbubusisi kang 24 senador ang national budget pagkatapos na hingutuhan kan Bicameral Conference Committee ka Senado asing Kongreso na may 30 na miyembro. Dagdag pa, karnay sumut aram ka Vice Presidente na ang Office of the President ang nag-execute kang budget asin bako ang Kongreso. Inangat man kani, ang Vice Presidente ng Pilipinas na mas maray na simbagon niya na muna ang kahabutan kang Kongreso asin kang Commission on Audit kung paano niya minalgastar ang 125 milyon pesos na confidential asin intelligence fund sa loob sa naling 11 diyas. Nagangalasman ang chairman kang operations kung tano dahil katintir kasugma si BP Sara sa budget hearing kan sa iyang opisina asin nagluluwas na natakot ang Vice Presidente asin baka dahil na masimbag ang mga kahaputan ka mga kongresista. Nagtindog ba na tagapagtaram kang Office of the Vice President si Congressman Rodante Marcoleta kan sa GIP Party List. Dahil pinalampas ni Senador Raffy Tulfo ang garunggayo pagbaliwara kan sarong Undersecretary kan Department of Transportation na nagingirit-ngirit mentras na sinasaro-saro niya ang mga kapalpakan kang ahensya. Sa pagdagog kang proposed 2025 budget kan DOTR, natuyuan ni Tulfo na nagpaparangirit si Undersecretary Ranger Paul Yebra. Kaya hinapot niya ini kung nakakaugmamananggad ang sayang sinasabi na kadakol na korupsyon sa DOTR asin nagtuturog sa pansitan asing kangkungan ang mga nabamayo kang ahensya. Kan magpunang magpresentar si DOTR Secretary Jaime Bautista kam sa budget proposal, liwat na rin ni Tulfo na nakangirit na naman si Yebra. Nagpatalid si Tulfo na ipapakontip si Yebra. Inutro ba ni Tulfo ang patalid na ibubulgar ang pagkakaimbulto kan DOTR sa SUV driver na dakop na naggamit sa EDSA Carousel Lane kalat talikod na Hulyo 28. Nagagadban dispensa si Yebra sin sinabing may sara sa sayang ngipon. Inulita ka-operar sa naman niya. Liwat man binalikan ni Tulfo ang ginibo ka mga tawang kan DOTR kalat talikod na Hulyo 28 na imbes na dakopon, ipikatod pa sa kondo ang dadakop na driver kang SUV na si Christopher De Vera. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Oras ko niya mga tukang. Alas 5:30 na po ni pagkaga. Tagantabi ka mo sa mga baretang amay dito po sa Kakampi Network News Live. Sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsud, dyan po sa Ringgodada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin man po sa 91.9 PBS-FM sa Raga City. Nantabayan naman kita sa FB Live. O hindi maligawa, sa mabot na biyernes, ihatod niya mo ang komprehensibong live coverage kan translasyon prosesyon kambilog na porsa kan mga kakamping radyo sa mabot mong biyernes yan. At yan babalik kami palipadago sa iba pang mga bareta tigdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Labas! Kakampi mo! Papasarap sa pre-departure inspection ang mga yate as in non-common carrier na pribadong pagrugaring matapos madiskubring nakadulag si dismiss Mayor Alice Guo kan Bambantarlak lunad kang yate kan sarong Chinese national na nagtabang sa saya. Ini matapos na haputon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Philippine Coast Guard kung dapat mananggad na i-intercept ang mga tuwan ang mga yate, barko asin barutong piglunaran ligo asin mga pagriba matapos magdulag sa nasyon kan trikod na Hulyo. Sa pagdangog kan Senado, sinabi ni Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hill Gaban na tigripaso ng unyan ang memorandum circular takaning ang mga yate asing gabos na non-common carrier na pribado maagi man sa inspeksyon arog kan mga common carrier o mga barkong pambasero o kargamento. Target na tapuson ang review asin revision sa Oktubre asin presente naman sila na ikipag-koordinar sa Maritime Industry Authority o Marina. Nagpapanigaban, pwede nang ibali sa patakaran ang pag-iinspeksyon sa mga yate asin non-common carrier dawa mayo man bagong lay. Sa ibang baretang unyan, Wantes ka ba pa mga bareta niya itong yan sa nasyonal, balikan tabo na mga bareta mag-alis sa mga pagriban niya sa luwas. Ano nangyari kin ka sa tuyang naghang? Antes ka ba pa mga bareta sa lado nasyonal, kung tabo na mga bareta halis sa luwas ngunyan. Kakampi Network News! Kakampi Network News! 52 anyos na persona duman sa Banwaan Candil Galigo, Camarines Sur na may kasong pang-aabuso, inarestar ka mga autoridad. Bareta haliki Mike Rabito. Mike, go ahead. Kaina nakapalag sa kamot kan mga autoridad duman sa Banwaan Candil Galigo, Camarines Sur ang saroga 52 anyos na persona na natubang sa kaso ng violence against women and their children matapos na ini ang nadagos na nga takmaon kan mga autoridad sa report gikan sa PNP del Gallego pasado alas 9:45 nin aga kasugma duman sa barangay Sinuknipan 1 del Gallego, Camarines Sur kan ramalan kan tracker team kan del Gallego Municipal Police Station asin man Calamba City Police Station kaibahan ang mga tauhan kang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company pinagdakop ang persona kan sarong alias Marie 52 anyos residente kan Barangay Anyos Los Baños, Laguna. Pinagdakop si Marie sa Bartud kan Mandamiento de Arresto na pinagpaluwas kang RTC ninuli naman sa violation kang Section 5 kang Republic Act 9262 mas bistado sa apod na bawsi. Ang nasambit ng persona ang pinagtutugutan man kan West na makapaglagak ng piyansa na nagkakantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Thank you, Mike, sa imong report na yan. Mientras tanto, sa iba na mo ng mga bareta munyan sa lado nasyonal. Network News! Duwang persona ang nagadan kan magbungkar sa sarong kasulo duman sa Zamboanga City. Nagpunang kasulo, mga bandang alas 2 nin maumagaon na kasugma sa Don Alfaro Road sa Barangay Tituan. Sa report kan Philippine News Agency, binisto ang mga biktima na sinda Alin Abastillas, sarong reporter kan sarong local newspaper, asin si Adolfo Vicente Jr., empleyado kang Office of Environment and Natural Resources kan syudad. Siya man nahrong ang natumtum kang kasulo, napigaaram pa ang kausa. Sigun ki Emerson Salvador Santiago, may sadiri kang iniistalan na boarding house ni Abastillas. Marikas naglakop ang kalayo, hulita gibo ini sa light materials. Asing kadaklan sa siyam na harong. Nakalawas man si Abastillas sa nasusunong edipisyo, alagad nagbalik pa matapos magirumduman ang sayang bag na naglalaman ng mga importanteng dokumento asin titulo kan sayang property sa General Santos City. Dahil man kambayaw niyang si Vicente ang pagbalik ni Abastillas sa nasusunong edipisyo, kaya nagsunod ini para man kunon ang sadiring mga gamit alagad tayo naman nakasalbar. Uminabot sa ika at tulong alarmang kasulo na idineklarang fire out mga bandang alas 6:23 nin pagkaaga na kaso ugma. Siniguro kang Energy Regulatory Commission ARC ang normal na operasyon sa ibungkan
Dagos ng pagkakasuspender ni Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Sigun sa ERC, maparagos ang kabos na serbisyo sa programa kani sa mga kliyente sa ibong kang pagribay kan liderato. Inot naman sinabi kang kampo ni Di Malanta na binakanti na kani ang posisyon matapos ma-resibi ang informasyon dapit sa suspension order halis sa Office of the Ombudsman. Tulos man sumot nagsunod si Di Malanta dawa kay Tupa na bako pa siyang opisyal o dahil niya pa opisyal na resibi ang kopya ka desisyon. Ang preventive suspension lamang kay Di Malanta kasunod man kan nagkapirang administrative charges na isilangat kay National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. Sa presente, payo pang pinapangaralan ang Office of the President na maribay kay Di Malanta sa ERC. Tigdepensa ni Sagip Partris Congressman Rodante Marcoleta si Vice President Sara Duterte sa nagkaperang mga kapwa na kongresista sa nangyaring pagdangog kang Kamara dapit sa 2.037 billion pesos na 2025 proposed budget kang Office of the Vice President kasugma. Sa tao kang budget hearing kang Kamara kung saan dahil nakatindir si Duterte asin an daw as ang representante kang OVP. Hinurot ni Marcoleta na dapat subot respetohon ka mga kongresista ang OVP dawa habo ninda sa Vice Presidente kan Pilipinas. Nangyari na sabit ang tensyon sa pagkultaran kan sa pagdangog matapos na magmosyon si Marcoleta i-terminate ang briefing bilang parte subot kan tradisyon kang House of Representatives na magtaon ng parliamentary courtesy sa duwang pinakahalangkaw na lider ka nasyon, ang Presidente at ang Vice Presidente. Mientras tanto, tulosa naman ang nag-uyon sa lakdang, mientras tanto 45 ang nagkontra, rason kaya naipasura ang nasabit na mosyon ni Marcoleta. Nagkataraman sa mga kongresista ang nagpahayag ka sa ilang pag-angal sa pagkatindir kang Vice Presidente, asin daw sa representante kang Office of the Vice President sa sinabit na nagpaparagos na budget hearing duman sa Kamara. Kanisang Martes, nagparawas din payag ang OVP dapit sa saindang pagkatindir sa nagpaparagos na pagdangog para sa saindang proposed budget sa fiscal year 2025. Apor kayan, nagpadaraman ng surat si Duterte kay House Speaker Martin Romualdez sa Manong Urigdi. Matandaan, pigugtabag ang House of Representatives ang pag-aprobar sa propostong 2.037 billion pesos na budget kang OVP para sa 2025 matapos ang personal na paghampang ni Duterte sa pagdangog kan budget hearing kan nagtalikod na Agosto. Sa sinabit ng budget hearing kan August 27, naging ulay-ulay ang pagsayo makang Vice Presidente na magsimbag sa nagkaperang kaputan ka mga legislador. Arog sa issue kang 125 billion pesos na confidential funds kan 2022 na ginasto subot sa ragos sa 11 Diyas. Nagkainitan man sinda ni Duterte asin Act Partris Representative Franz Castro sa sinambit ng paghinanyo. Kakampi Network News. Alas 5:49, balikan mga balita halingkod niya sa lawas. Mga seasonal vendors tinugutan lang magtenda sa sentro kan Naga sa durasyon kan piyesta alagad limitado sana sa souvenir items. Balita halikin Maiko Garcia. Maiko. Napag-uyunan kasubago ang kagadan ka mga seasonal vendors sa syudad Kanaga na maglatag ding pwesto sa sentro Kanaga para makapagtienda man sa durasyon kang fiesta. Ini ang naging resulta kang request sa ginibong regular session kan sagod ang panglungsod kasugma. Alagad limitado sana sa souvenir items. Susog kay Konsel Badong del Castillo, ginibo nindang limitado ang ititinda huli sa reklamo kang ibang negosyante na kesyo ang itinitinda sa luwas igwaman sa mga establishmento komersyal. Considering ang mga ukay-ukay o apparels day pwedeng ipabakal sa sentro. Bagay na iniyunan man mga vendors ta ano veto ninda makapaghanap buhay man sa mga aldaw ning kasiributan. Nagpromesa man sida o mga seasonal vendors na day sindahan matinda ng mga produkto na ugwaman sa mga establishments uli naman ta unfair sa lado ka man nagbabayad ng buwi sa syudad na alagad sinda plasada sana o special permit. Sa ngunyan, paplansaon sana ang kumpletong guidelines. Magkikipag-coordinar naman sila sa Market Enterprise and Promotions Office nga rig amay na makapaglatag kan silang mga ipapabakal. Dugang na bareta sa lado lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Duwang arestado sa illegal na tupada sa Banawan kan Sipokot, Camarines Sur. Balita haliki Jonel Cuba. Jonel. Sinakyada kan grupo kan mga miyembros kan Philippine National Police anda illegal na patupada duman sa Banawan kan Sipokot, Camarines Sur matapos na makaabot sa indaan impormasyon gikan sa netizen na subuot
rampante anda tupada sa barangay Ganda Manangli Sipukot Camarines Sur tulos-tulos na nagbilog nin na grupo anda PNP Sipukot sa panginginot kansi na mga personay asin katabang dyan ang First Provincial Mobile Force Company bandang alas 3:50 nin pagkapon kasudma sinakyada nindaan barangay Manangli Sipukot Camarines Sur kung sa ida igwa nin mga nagabuburulang nadako pa sa nasambit ng pagsakyada ka na mga autoridad. Iyo si Dulpo, 41 anyos kan barangay Gaungan Sipukot Camarines Sur, Jerry, 38 anyos kan barangay Udok Libmananda, mantang kaibanan sa nadakop iyo si Alia Sani, 49 anyos kan barangay Manangli Sipukot Camarines Sur, inabutan kan na grupo kan mga autoridad ana nasambit na mga suspetsado kairibaan nakadulag na mga parataya sa iligal na tupada iyo anda nasambit na mga persona kung sa ina na-recover digdi iyo mismo anda pinaga sasabing apata na buhay na pambulang na manok sering manda anda kas nataya na nagkakantidad 550 pesos anda nasambit na mga ebidensya matapos na basahan kansa ng mga diretso nasambit na mga suspetsado tulos na ini pinagdara sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur nakakulong na sindangon yan asinda ngunya na aldaw isasampa ang kasong pagbalga sa Republic Act 449 o PD 449 sa irarom kan na PD 1602 o an illegal gambling law. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:53 o 7 minutos na lang antes mag alas 6. Nagtutubod ang Department of Justice na masunod nin extradition request ang Estados Unidos para kay Pastor Apollo Kibuloy. Alagan, sigun ki Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, kay puan mo ng hampangon kang Kingdom of Jesus Christ leader ang sa mga kaso dito sa Pilipinas. Sinabi ni Rimulya, igwang kasuduan kaya ang Pilipinas pati naman Estados Unidos may koneksyon sa extradition asim parte ni kan lady sa nasyon. Sa ibong kayan, dapat na muna manimbang si Kibuloy sa mga reklamong kinakampang dili sa Pilipinas, lalo na pinadipisilan kaniyang mga otoridad sa paghahanap mantang masuko sa namampalan. Sa ngunyan, pinagsuko na kasekretary sa prosecutors, handa ang gabos na ebidensya may koneksyon sa mga kaso kay Kibuloy. Naaresta si Kibuloy asin ang apat kaning kapwa-akusado matapos palibutan ang KOJC compound sa Davao City sa laog ning lampas sa duwang simana. Naampang ang mga ini sa kasong child asinman sexual abuse pati naman qualified human trafficking dito sa Pilipinas, mentras tantong may patong-patong mga kaso sa Estados Unidos na nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Pinanindugan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Binho Abalos Jr. ang terminolohiyang naristar bilang mas bagay sa lagos ng pagkakakustodiya ka mga otoridad kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Inot kang sinabi kang kampo kang KOJC na dahil na-arestar si Kibuloy, imbes voluntaryo na nagsuko sa mga otoridad. Alagad tinawan doon ni Abalos. Bako siyang simpleng pagsuko, posible subot na matiya na kang kampo kang pastor ang doon ka mga otoridad kaya dagos na siyang nagbutwa. Sigun pa sa sekretaryo, napalibutan na ka mga miyembro kang PNP ang compound kung saan siya nagtatago nimpirang aldaw asin dili ang nagdoon sa kampo kang pastor tanganing magluwas na. Paliwanag pa ni Abalos kung ang pastor kuta nasa ibang lugar asin pinili niyang magluwas daw siya na pressure pwede pa ining apuno na nagsuko. Pero para man kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang pagsuko nagluluwas na formalidad sa laban sa lado kang KOJC. Kanakol subot na mas bagian o pwede ko tang mas bagian ini para sa kampo kang pastor kaya mas piniling gamiton ang terminolohiyang nagsuko kesa sa naarestar. Alagad nanindugan ang general kunday ko ta nagluwas ang KOJC founder dagos na ining masususog kang pulisya kasunod kang pagkatapos kang ultimatum na sa indang ipinaluwas. Mientras tanto, matinding pinangapudan kan duwang legislador ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry.
sa pagkakaikuning aprobadong bakuna kan Food and Drug Administration takaning labanan ang nagkukuriyat na African Swine Fever outbreak. Sa gilibong pagdagong kang Senate Committee on Agriculture and Food Security, nagpayo ng pagkadisganar sinda Senador Cynthia Villar, Patinaman Majority Leader Francis Tolentino, sa magulburan asin baluya, patinaman kapos na scientific response kan PAI laban sa ISF na nagatama sa swine industry. Nagkunusing investigasyon ang komite basado sa Senate Resolution number 565 na sinanggat ni Tolentino darakang pagwarakan ASF sa lampas 472 na barangay sa enterong Pilipinas. Inabanduman ni Villar ang matinding pangaipo na bakunahan na bilang long-term solution sa epekto kang ESF. Pasado man sa National ASF Prevention and Control Program mula na Setyembre taon 2024, may 472 na barangay sa 14 reyon ang kinukonsider na red zone, huliman sa pinakahalangkaw na bilang kan mga apektadong barangay. Ang mga ini, duman sa North Cotabato na may 108 kaso, Batangas 96, asing Quezon 91. Ipinahayag man kang FDA na kaipon magsararom ang bakuna sa clinical testing para magkaigwan ng Certificate of Product Registration. Magkakaring usubot na magpasararom ni sa clinical testing para siguruhon ang seguridad at simpaging epektibo kang bakuna. Ipinahayag ni Dr. Samuel Sakati, Director General kang FDA, na sa kunyan, may 4 na bakuna para sa ESF ang nagpapasararom na sa local clinical trials. Ini ang Kakampi Network. Alas 5:57. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, nagkukulisira ng investigasyon ang National Bureau of Investigation takaning masusog kung sa irisay mga tao nagtabang kinismis Banban Tarlac Mayor Alice Go takaning makadulag sa Pilipinas kaladikod na Hulyo. Sa sayang pagkatindir sa sarong press conference, siniguro na NBI Director Jimmy Santiago dahil sila nagtutubod na mayong Pilipino opisyal na kasabwat siguro takaning makaluwas sa Pilipinas. Dahil mansumot nila sinasabi hali ini sa Bureau of Immigration. Paliwanag niya, dapat matandaan nakaluwas ning backdoor asing kung paano na establisher ang sinambit ng backdoor na dahil manag-agi sa immigration point. Inaharap pa kang NBI kung apora kigo may halangkaw na opisyal mananggad ang imbwelto sa pogo. Mientras tanto, nagpaliwanag man sa Santiago asin liwat nagagad dispensa dapit sa pag-selfie kan sa mga tauhan kan sundo nila siguro haling Indonesia nagaling ibalik sa Pilipinas. Siniguro na i-reprimand ang ini asin dahil nagiraray maotro ang sinambit ng pangyayari. Mientras tanto, sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional mga tugag, sumikat na ng haros 250 milyones pesos ang tabang kan Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang tinabaan kang bagyong Inteng asin habagat. Sigun ki DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapagparawas na ng 587,952 family food packs ang ahensya para sa mga benepisyaryo. Pinakadakol na food packs na pinadara sa Bicol Region, sunod sa Central Luzon, Calabarzon, National Capital Region, Eastern Visayas, asin 4 pang riyon sa Pilipinas. Pagsiguro pa ka DSWD, panagos sa pagkipagkulidar sa lokal na gobyerno para man matabangan ang mga apektadong namanuaan na tinamaan kan bagyo. Naghilig na bilang pamayukan Business Conversion and Development Authority si Delfin Lorenzana na Defense Secretary kaito sa ilalim kan Duterte Administration. Nagpasalamat man siya kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkakabugtak sa sinambit ng posisyon. Mientras tanto, bignumbran man si Lorenzana bilang BCDA Chair sarong simana sana bago ang sa iyang pag-riritiro. Ibinugtak man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si retired Police General Tamson Lanchon bilang bagong pamayukang BCDA. Nanumpa si Lanchon sa tubangan ni Executive Secretary Lucas Tersamin. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, tinakop ka pinagsarong puwersa kang Human Trafficking, Organized and Transnational Division, Technical Intelligence Division, asin Anti-Violence Against Women,
National Bureau of Investigation ang 10 persona responsable sa Loverboy Tactic Operation gamit ang Telegram platform sa Mudosa. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, sa 10 siyam ang Chinese, asin may mga kasabot na 4 na Pilipino na binisdong sina Rochelle Manglagi Magat, Maria Jessica Buenaventura, Justin Kaladyaw, asin si Sarong Payods. Sinasabi na ang grupo nagkukonsiling human trafficking network sa Pasay City gamit ang social media asin online platforms, generative AI, encryption asin anonymity tools asin online marketplace, silang illegal na sex trade asin nag-overselling traffic victims para sa sexual service kay bali na ang mga minors. Ana sa mga Chinese subot, ang parokyano kang grupo hulita surat in check ang pangaran kang site alagad ang Pinay ang inaalok sa mga kliyente. Sinabi pa Santiago na 27 na asalbar na biktima asin anong digdi mga minoridad asin mga ini na turn over na sa DSWD para sa ilang kustodiya. Nakuha hali sa mga suspek ang ibang klaseng sex toys, mga gamit, mga bado na gamit sa illegal operation. Ini ang Kakampi Network. 2 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan mapanagos ngunyong pong aldaw na Biyerkules, aunsi na po kan Setyembre taon 2024. Oy, kunin ko niya na 911. Pampirang taon na 911. Hindi po sinangyaring pabagsak ang Twin Tower World Trade Center duman po sa Amerika. At yan, mga bareta, hatod ka mga kakamping radyo, halis sa ringkunada sa pekan DWEB-FM Kamsur. As mga bareta, halis sa KM Kakampi sa partido patinaman mga baretang ihatod ka 91.9 BBS FM sa Naga City. Digdilangan sa mga baretang sa Lunaan Tabayanan, on air, online. Ini ang Kakampi Network. Kakampi Network News. Network News. Sa naminataunin komprehensibong programa benepisyo asin pribileyo sa mga solo parents kan siyudad ng Iriga. Ang ordinansa pinag-i-establishir na ang gabos sa solo parents sa siyudad ng Iriga ang mabenepisyo sa comprehensive package of social protection services kay banan ang mga livelihood opportunities, legal advice asin assistance, medical assistance asin counseling asin iba pa. Ini ang pinakatuloy kani inong magtanong suporta, asistensya sa solo parents sa siyudad ng Iriga base sa mga existidong leyes sa solo parents asin ang implementing rules and regulations. Ang nasabi ng ordinansa ay pinagtulod mismo ni Konsehal Nikki Katimbang Lagrimas. Pinasalamatan man kani si Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva, si Vice Mayor Edsel Serrano ni Mewat asin ang mga members kan sangulang panglunsod sa pagsuporta sa nasabi ng pinaso ni lehislasyon. DWEFF Network News. Nagdagantan bareta sa lado lokal. Yaon sa linya Erwin Del Castillo. Labulabong payout sa Banwaan na Nabwa, nagpapadagos-dagos. 500 na mga solo parents sa Banwaan na Nabwa ang natatapos pa sana mga senior citizens, asin mga yaon sa transport sector sa Banwaan ni Nabwa ang mga nakaresibi kan mga payout ayuda hali sa lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa. Asin daiman nalilingawan kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa ang yaon sa sektor kan mga LGBTQ sa Banwaan ni Nabwa tama abot sa 135 na mga membros kan LGBTQ gabos sa Banwaan ni Nabwa. Naanas man maabutan nin mga ayuda pinansyal hali sa lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa sa espersos ni Mayor Fer Simbulan. Asin katuwang kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa ang integrong membros kan Sanggunian Bayan para sa pag-aprobar kan mga budget kan lokal na gobyerno na makakatabang sa gabos na sektor sa Banwaan ni Nabwa. Alkalde kang Banwaan ni Nabwa, Mayor Simbulan, nagpaliwanag na apwera kan ayuda hali sa national government ay tinatao ang lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa Guzman na masuporta nagtatao ayuda pinansyal sa gabos na sektor na nangangaipong tabang hali sa lokal na gobyerno. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEFF Network News. Mientras tanto sa pinakadakulang bareta ngunyan sa enterong ringkunada,
Alas 2:45 kasudma, naisumita na kan grupo kan lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga sa liderato ng Mayor Wilfredo Rex-Cuba Arriba Oliva asin Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat ang magkakanagong dokumento para sa paggagad sa korte na magpaluwas ng TRO para ipapunto ang paliw na singil sa kuryente kan kasurekotre sa sendan mga konsumidores. Iniiwan civil case ng titulo Application for the Issuance of a Final Permanent Injunction with a Prayer for the Issuance of Temporary Restraining Order and or Writ of Preliminary Injunction. Inian ipinahig kasudma ni Vice Mayor Dimaywat sa ginibong halipot na programa sa tubangan mismo kan Kasurekotre sa Barangay San Isidro Ciudad de Iriga matapos na formal na maisumitir sa opisina kan Clerk of Court sa RTC Iriga sa Hall of Justice ang mga magkakanagong dokumento para sa siring na kahagidan. Sa paliwanag kasudma ni Vice Mayor Dimaywat, matapos ang pagsumitir kan mga dokumento sa Clerk of Court, ang sendang grupo, kaya ang Iriga City Consumer Watch Group ang mahalat nin magkakanagong notisya halis sa korte para sa formal na pagnungog sa siring nga kahagidan. Sigun pa kay Dimaywat, sa indaman na hinagad sa korte na magpalawas nin mosyon para ipapundo sa loob ng 72 oras ang pagsingil sa halangkaw na taripa sa kuryente kan Kasurekotres. Tinawang doon ba kan Vice Alcalde na ang hinagad kang grupo bako sa ng Temporary Restraining Order Invest Permanent Restraining Order para maibalik si dating taripa sa kuryente. Parte ng mga naghintay kasudma ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Mientras tanto, sa parte ni Mayor Rex Oliva, ipinayag kani na sinda sa lokal na gobyerno kay ba ang seno ng empleyado apektado man kang grabing langkaw na sinisigil kan Kasurekotres na kadakling niyan sa sendan mga empleyado ang napipiritan na mag-loan o mag-utang para masimbagan ang sendan mga pangangipo sa aral daw ng pagbuhay kay ba ang pagbayad sa konsumo nindang kuryente. Apera kay ni ang epekto sa mga negosyante sa syudad na sa impormasyon, iguanan mga napipiritan na maghina nin mga empleyado na resulta nawawala ang inapon na job opportunities o pag-empleyo kan mga taga-syudad din Iriga. Tinawang doon pa ni Alcalde Oliva na ang pangaturugan kan syudad na makaimbitar nin dakol na mga negosyante ang napupugulan lugod. Sa rason ng mga ini, inaaraman ang sendan posibleng gastuson o rugda sa kuryente kung in kaso magbugtak ng negosyo sa syudad din Iriga. Tinawang doon pa ni Oliva na dinaran na ninda sa magkakanigong venue o sa korte ang siling na issue sa rason na kinakay po na magsabi na mismo ang korte na sala ang ginibukan Kasurekotres. Tinawang doon pa ni Mayor Oliva na sinda bilang mga ilidong opisyalis kan syudad ang ginigibon ng lagdang parte kan pag-ataman sa kamugtakan kan mga namamanuan o mga syudadano. Sigon kay Mayor Oliva, obligasyon ninda na maghiro, mag-aksyon pagkamugtakan na kan kagabsan ang apektado siringman kan mga tagaringkunada. Ninhuli gali, siniguro ni Oliva na dahil sinda mapundo sa nasabing krusada na pinagpunan kan Iriga City Consumer Watch Group na pinapamuyan ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Is involved sa well-being of not only hindi namin nakakatupan na Kasurekotres. Kaya hindi namin pondo para sa ating kausap na pinunan ka na Iriga City ang Watch Group headed by Vice Mayor Rex. Pangatiman kan mga naging payag kasudma ni Mayor Wilfredo Rex-Cuba Arriba Oliva. DWEFF Network News. Yan ang mga bareta halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 18 pagkalampas ang oras na 6. Pagari naman sa lingkunada, diretso na kita sa mga bareta haliduman sa partido sa pahigaman kan KM Kakampi Partido. Kay barang naman si Frank Sotero. Frank. Nakamping Juni ng mga baratang tinaripon di kaligdi sa partido area.
dakulang kaputikan na sin intriga sana. Inidaging kasimbagan ni Congressman Alfred Villaforte sa mga batikos kan mga kalaban kini sa politika na subot paparanin naman ang eleksyon kaya labo-labuan hiro kan ka-40 program kan Kapitolyo Provincial. Sigon ki Congressman Alfred Villaforte mismo ang publiko ang nakakaisi o nakakaaram sa igsinasagib mga programa kan ka-40. Ang ka-40 program kan probinsya kan Camarines Sur may malaylay na mga programa. Arog kan ka-40 medical assistance, burial assistance, educational assistance, sinibapa. Sigun ni Congressman Alfred Villaforte. Bayo na kayag ba idaklag na baga isyad sa daba kalaban sa politika kung ano-ano na sa datutuyawan na. Dakulahon subot na programa ni pinaglansar sa irarong kan ka-40 program asin kadakol ang natatabangan asin imposible asin dakulang kaputika na inigiligibo sa natuyong panahon ng eleksyon na bagirumdunuan parang padi dating gobernador Biggs Villaforte kan ilansaran ka-40 program kan gobyerno provincial kan Camarines Sur Kunsain dakol daan baga databangan kay niya nangapuda na sana si Congressman Alfred Villaforte sa daba kalaban sa politika na magtabang na sana na simbagan ang pangangaipukan publiko. Uyan, si Congressman Alfred Villaforte. Basta kami po ay doble-triple ang person ng makataon yung magkagay na programa, proyekto, whether bagyo o mayo, whether eleksyon o mayo, kami nagtatapang. Kasi yan po ang nasa tugo at isip na namin na hindi po ito pwedeng matapos ang sarong aldaw na kami naka-implementar ng mga programa na makakatapang sa po yung probinsya. Ang katotohanan nga in the next few days, mahigit Yusimil ang matatawan namin ng kupasa na assistance cash. So abangan hindi na appear sa patagos na pagtawa din relief operation sa province-wide. Partikel mga naging payag ni Congressman Alfred Villaforte. Mientras tanto, hataw kan mga baratag ikan sa luwas, Team 1 Galchitoreda, da isa pinal na Detalyas, Radio Religiosa. Nasa pinal na bilog na linyada kan Team 1 ng Galchitoreda, sa ginibong pagurulay. Kana grupo ka nagtalikod na daw sa sinambit ng banwaan. Ini ang naging kapayagan na kanila taga-media si dating Konsal Edwin Lara sabi pag-ulay kang KM sa Kampi Partido. Tosog kay Lara ka nagtalikod na daw sa 4 kan bulan ng presente. Kan magpapapon din na pag-ulay si Alcalde Leda Simando San Luis sa gabos na mga nag-aaspirar na magdaragan sa 2025 local and national election, particular 20 sa Kalkong Konsal na Kunsain na. Di pinalmente ng napilog ang Team 1 ng Guards sa Turena na kung saan ang Team 1 Guards sa Turena ang pagiginutan kan re-electionist ng alkalde na si Leader si Mando San Luis mantangan bagigin running bahitiyo si Vice Alkalde si Loy Aragdon na nagdakit sa Team 1 na Kamsur gikan sa NPC Kapamilya na partido kan mga politiko na bistadong taga-barangay Abutigaon Camarines Sur ninhuli sa sabot kawaranan ng kumpiyansa ki dating Alkalde Delson Besa na sa iyang kaibanan ka 2022 eleksyon na mantangan mga aspiranting konsal ang kumpersonalidad dating konsal Edwin Lara, barangay kapitan na si dating Vice Alkalde Donoy Sibanduk, incumbent Municipal Councilor Dagol Valencia, Apot Sevilla, Miguel Guadalupe, Ariel Racelis, Epina Loquinario, at sina Joby Aragdonna, ng santo kumpiyansa si Edwin Lara na kaganaon kan Team 1 na Guards sa Turena, sin Team 1 Kamsur, ang laban sa mabot na pilihan sa Mayo taon 2025, ninulis sa mga lideres sigwangunyan ang Team 1 na Guards sa Turena. Kahit ba na nanindihan mga lideres na dating dayupot ki dating Alkalde Nelson Besa, alagang nagapayag na nila suporta sa Team 1 Guards sa Turena. Para sa Kakampi Network News, Rene Oreliosa. Arestado sa Rona lang arestado ng tigaw PNP huli sa pagbalgar sa PD 1602 na aktual na nagtutongid Detalyas Dads Prado. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong anti-illegal gambling operation kanagkatalikod daw kan mga operatiba kan tigawang PNP sa pamamay ni Pulis Captain Monica San Juan na officer in charge kay Riba ang mga personalis kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company. Nagbisto ang suspetsado na sarong 44 anyos, soltero asin na residente kan Zona 1, Barangay Salvacion na Tigawo na Camarines Sur. Siringban sinangatan ni na parehong kaso ang duwa pang kaibang kan suspetsado na naaktuan na nag-count ni na sugal na mas bisto sa apod na tong EDSA. Ang hagad ang mga ini nakadulag sa ginibong operasyon. Ang saro na sa tamang edad, asin residente kan Barangay Tinawagan, Tigawon, Camarines Sur, mantang ang panggawa, pigbisto sa alias na Atan,
na residente man kan barangay Libod, Tagawan, Camarines Sur, ipinaaram sa suspetsado o naarestan na suspetsado ang sayang mga diretso sa constitutional asin ang dalang kan pag-arestar sa saya. Sa ngunyan, ang sinabit ng suspetsado na sa kustodiya ngayon kan Tagawan Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Mientras tanto, sa ultimo barata o ICOP, kan ko itsura na MPS dengan pudanin pagtatrabangan sa Idabang Kahimanwa. Detalles ni Loriana. Nangapudan si Pulis Captain Abraham Cortez Jr. o IC Chief of Police kan Garcetorena Municipal Police Station, partikularmente sa Sainda mga Kahimanwa, na padagos na makipagtabangan sa Sainda asin man magsumbong kung igwanin na mga persona na yaon sa Sainda mga lugar ang makaduda asin man na mandataan mga hiro-hiro. Ini ang naging pahayag asin pangapudan kan sinabit ng OIC Chief of Police sa entrevista kang Kakamping News kasugmang pagkaga. Sigun digdig kung nagtatarbangan ang komunidad asin ang mga otoridad, nagiging madali ang pagsusulbar kang anuman na mga problema o insidente sa saindang mga AOR. Lain kayan, sinabi pa man kanina sa pagtatarbangan, nagiging matuninong asin matangkido ang sarong lugar. Magirumduman kaya nakaaging aldaw, hulikan na sumbong kan concerned citizen, matayong pong naramalan kan Garcetorena Municipal Police Station ang sarong persona na may standing warrant of arrest sinaloy nang nagtatago sa lay. Sigun digdi sa mga araw kanina sumbong nagiging matayong puman ang pagramal sa mga nagtatagong mga kriminal. Sigun pa sa official, confidential at sekreto ang anuman na informasyon na ipigpapaabot sa saindakan sa indang mga Kahimanwa. Uyan mga pahayag ni Police Captain Abraham Cortez Jr. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, patuloy po tayong makiisa at sumuporta sa programa ng ating gobyerno at ng Philippine National Police. Kung meron po kayong mga informasyon na naibigay, meron po kayo na-obserbahan, o meron po kayo na-itumbong, huwag po kayong magdalawang isip na mag-report po sa aming police station. Parte ka man naging pahayag kan sinabit ng Chief of Police ka na panwaan ng Garcetorena, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:26 oras gunyan. Pag-aari sa partido sa Naga City kita, araman niya itong mga baretang ihatod kan BBS FM 91.9. May parang naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel! Go ahead, BBS. Basta bareta, sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kumpirmar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR Bicol sa paagin ni Regional Director Arnel Pio Quinto na dakula ang expansion ngunyan kan sa indang programa pag-abutman sa aquaculture sa paagiman kan sa indang opisina partikular na dyan sa parte mismo kan pikwarya sa Banwaan kan Bula Camarines Sur pag-abot sa tilapia dakula na mga dakol na mga fingerlings asin mga similya anda piga po producer kan sa indang opisina apuer pa kan mga yaon sa lado kan private sector na naga po producer man kan mga fingerlings kun kaya digdig kayang taparan si mga parasira partikular na si mga fish pond na naapektaran kanda baha daraman kanda kasadsagi kanda bagyong inting asin abagat digdi sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur asin Bicol Region uya ana mga pahayag na yan ni Direktor Arnel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Nakulaw na po na maray ang expansion kan sa tuyang programa pag-abot naman sa aquaculture na ang pigkukulture tilapia. In fact, nakulong kaming maray ng mga fingerlings na pigpuproduce. Lalo pa din ibang mga private sector na nagpuproduce ng fingerlings na kayang-kayang kaparan itong mga pangangaipo kay itong mga backyard raisers, backyard farmer aquaculture farmer. Itong impact na maapektuhan ikabilugan kang lugar para magkaigwa kita ng kakulangan sa tilapia. Artiyan kan mga pahayag ni Regional Director Arnel Pio Quinto kanda BIPAR sa Kabikulan.
Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, maswerte ang 20 banwaan kan na probinsya kan Camarines Sur nin huli tasinda kabali sa mga makakaresibi o nakaresibi kada 20 ambulansya na ipinagatao kada opisina kanda Philippine Charity Sweepstake Office OPCSO kasudma kung sa inda digdig ginibo anda turnover kan mga ambulansya gikan sa Philippine Charity Sweepstake Office sa mga manlain-lain na banwaan digdi sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur nangyari ang turnover duman sa Quirino Grandstand sa Manila kasudma ang mga ambulansya itinao sa 20 banwaan kan probinsya kan Camarines Sur bilang parte kan pinagapod na Presidential Distribution Program kan Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO ang mga LGU na nakaresibi kasudma kanasambit ng mga ambulansya iyo ang banwaan kan Balatan, banwaan kan Batu, Buhi, Calabanga, Kamaligan, Karamuan, Gainsa, Goa, Lupi, Milaor, Minalabak, Pamplona, Pasakaw, Pili, Ragay, Sangay, San Fernando, San Jose, Sipokot asinman ana banwaan kanda tigawon na Camarines Sur ana nasambit ng distribusyon kan mga ambulansya pinaglalauman na makakatabang nindakula sa pagpapakaray kan serbisyo nga salud kan mga LGU digdi sa laog kanda probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal perang lunadan sa laog kan siyudad Kinaga nasitar sa mga terminal sa Naga. Buyet Paderes sa detalye. Iglibot kan pinagsarong puwersa kan mga autoridad andara kulang terminal Iglesia Naga bilang partikal pagpreparar sa Piña Francia Festival alagad ang iba sa mga lunadan na hilinganing pagbalga sa Bicol Central Station. Sinabi ni Arnolfo Fausto kan Traffic Management Center, maray kompleto sa mga dokumento ang mga bus alagad may pirang nahilingan ni expired na ang fire extinguisher kaya winarningan ang driver. Sigun man kay Traffic Road and Security Task Force Unit Commander Police Lieutenant Colonel Van Layosa sa paglibot nila sa southbound terminal, kompleto ang mga dokumento kan mga jeep. Asin ban alagad may perang karalbo na ang ruina pati na ang reserba. Tilawan doon man kan Highway Patrol Group ang pagsiguro kan battery light, oil, water, brake, air, gas engine. Kasi na iba pa gusto kan multi-agency coordination group na ang zero accident. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sapang mga bareta sa lado lokal, tupad payout, ginibo duman sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Kondusir sa banwaan in Calabanga, Camarines Sur ang tupad payout kan Department of Labor and Employment as inigwan ni nasa 1,800 na benepisyan kan sinambit ng programa. Mga benepisyaryo kaini nagtrabaho ni Gis Diaz sa kanya-kanyang barangay kan sinabit ng banwaan kung sa inakaresibian mga ini ninharos 3,950 pesos kada saro na nagtotal sa kantidad na 7.4 milyon pesos. Ang sinabit ng kantidad ang dakulang punto sa banwaan para sa ekonomiya na makadugang sa pagbuhay kan mga saradit na negosyante. Mientras tanto, posible masubot ng badugangan ang sinabit ng numero kan mga benepisyaryo ninhulitaan programa para sa gobyerno provincial kan Camarines Sur. Igwa pa man ibang ahensya ang nagpapautob kaini sa ngunya nagapadagos pa ang mga lakdang tangarig na padagos man na matabangan ang saindang mga nasasakupan. Para sa Kakampi Network News, dahil Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang barata sa lado lokal, number 6 most wanted dakop sa siyudad Canaga. Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil nakapalagan na sarong most wanted person igdi sa siyudad ni Naga iniwatapos na sa kinahon kan mga autoridad
pinagtatagon kini dyan sa Zona 5 Looban 2, Barangay Balatas, Naga City. Ang suspect biniso sa pangarang si Roland, 22 sa anyo soltero, residente kan Barangay Kararayan, Naga City. Alagad ini ang temporaryong nag-i-start yan sa Zona 5 kan Looban 2 sa Barangay Balatas, Naga City. Ang mga miyembros kan PNP pinanginutan ni Police Major Louie Ordonez Jr., Station Commander. Ang asin inibit-bit ang mandambiento na aresto na pinagpaluwas sa pinagpirmahan ni Judge sa Agaton Isa Pajardo. Na consign ini ang presiding judge kan RTC branch sa 28 5th Judicial Region, Naga City, September 10, 2024, kan pinaluwasan mandambiento de aresto sa nasambitan ng suspect katakod kan pagbalgar kan Republic Act 7610 o child abuse na konsain na kantidad 200,000 pesos ang kaipuhan niyan disponiron na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Nasambitan ng akusado, yan ang sa kustudiya kan PNP Naga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Iyang tabi Kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat BBS FM sa inyo mga bareta. Oras yato niyo matugang alas 6:35 na pagkaga at yan mabalik kita para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jugalas lapas Kakampi mo. Kang Office of the Civil Defense Regional Director asin na RDRRMC Chair na si Claudio Yucot ipinahayag na ang status kang implementasyon bapon sa September 12 asin ba yung epektibo sangkod sa petsa 23 kan na bulan na presente. Sinabi ni Yucot na mga response agency asin sila mga resources dapat na naka-alert status asin preparado sa mga posibleng deployment kung may mga sitwasyon na kinakaipon ng karagdagan na response team. Sinaram kang Blue Alert, gabos na response agency, ibubugtak ang kanya-kanyang operation center sa 24/7 operations. Asin mabantay sa mga posibleng eventualities. Sinabi ni Yucot na ang pagbantay sa mga sitwasyon asin pagsubitin ng regular na report sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center sa paagiman sa kabilugan kan selebrasyon na iyan tanganing maiwasan ang anuman na insidente o ang anuman na pagresponde ka mga autoridad din marikas sa mga kinakaipuan na kaso. Katakot kayan, inabisuan naman ng mga lokal na gobyerno kan Naga sa probinsya kan Camarines Sur na siguruhon ang available na technical staff pati naman response personnel asin accessibility sa komunikasyon tabali na ang hotline numbers asin email address. Erot kani ang Police Regional Office Bicol asin iba pang uniform government agencies nagpadrala din lampas sa 5,000 na security forces. Gano'n sobrahon man naman rin. Natangani masiguro ang seguridad asin man tranquilidad sa mga aktibidad kampanya France sa Fiesta. Kalkuladong 1.5 million na mga devotees, mga pilgrims, asin mga turista ang pinginauman na mapartisipar sa maraming mga aktibidad sa 100-year celebration kampanya France sa Fiesta o Festival sa Naga City pon September 12 sundong 22. Mientras tanto, sa parte kang probinsya kan Camarines Sur, ang Camarines Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkonsidermaning search, rescue, patinaman retrieval response cluster meeting kasugma kusen ang meeting pikatindiran kan 17 ahensya, mga volunteer organization, patinaman communications group na aktibong imbuelto sa disaster preparedness pati emergency response operation sa interong probinsya.
bayor na nagpokus ana sinambit ng Tiripon ang preparasyon para sa parangadan na Piña Francia Festival unsay na sarong maiwas na mga aktibidad asin darakunang aktibidad ang mga ngaiponing koordinasyon asin safety measures ana sinambit ng Tiripon na nagtadagos ning updates manungod sa SRR cluster composition kung saan napag-urlayan ang nangyaring improvement sa communication sa pagultanan kang cluster members para man sa pangkagabulugan na response capabilities sa interong probinsya kan Camarines Sur. Sa ibang mga balita niya tungkol dyan, siniguro ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur na maninimbag ang nasa likod kang pagkrear ng fake account sa social media. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na iniimbestigaran na iningunyan kang anti-cybercrime kan National Bureau of Investigation. Asin oras na madiskubre kung isa'y nasa likod kan paggibo kan fake account niya, siguradong ini malinimbag sa pagiging patong-patong na kaso. Katakot kayan, liwat na kapunan si Congressman Elry Villaferte sa sayang mga followers na paragos na i-promote asin i-share ang sayang tamang account sa Facebook, lalong-lalo na naigwang lumang litrato. Kuya si Congressman Elry Villaferte. Yes, paki-follow lang po din sa account ko. Paki-tingnan lang po yung account na yun. Yung picture ko na libang picture ang pinost tapos yung pangarang ko nilagay. So actually bawal po yan. Pinapaimbisigan na po natin yun sa cybersecurity ng NBI. Kasi natibo ka yan, sigurado ma-identify, kakasuhan po natin. Yes, paki-follow. Parte ang kan paliwanag o pahayag ni Congressman Elry Villaferte. Ang account pala, ang ginamit lumang picture ni Congressman Elry Villaferte. Itong fake account. Mientras tanto, sa iba pa mga barata niya tungkol yan, sa naman ang propostong leader sa Kongreso, ang bigbansa ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kan Bicol South Party List na nagtutugot sa retroactive application kan salary increase ka mga empleados kan lokal na gobyerno na sarong pribilehiyo na dahil nakakamtan hulikan restriksyon siraron kan lay siraron kang House Bill number 10865 ni Congressman Yamsuan masiguro sa mga empleyado kan lokal na gobyerno na dapat parehas ang tratamento ka mga nagatrabaho arog kan sa ehekutibo, legislatibo asin man judicial branch kan gobyerno. Matandaan siraron kan Republic Act number 7160 o ang Local Government Code pinabagat ang pagtawning retroactive dagdag sweldo sa mga empleyado kan lokal na gobyerno na naglalagman sa saindas sa disbintahe na human ang nangyari kan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil palang nahaloy, nagparawas ng kasuguan para sa implementasyon kang increase sa base pay kan mga government workers sa paikang Executive Order number 64. Si Yamsuan na dating Assistant Secretary kan Department of the Interior Local Government nagpayag na si Budget Secretary Amina Pangandaman nagkumpirmar na ang pundo available na para masiguro ang salary increase na retroactive dapat ma-implementar po Enero taon 2024. Tangali masiguro na ang mga lokal na gobyerno naging unfair ang tratamento. Nagsangat si Yamsuan kang sinambit ng House Bill tangaling huruto na tanggalon ang restriksyon sa raron kan Local Government Code paparapit sa retroactively applying salary increase o adjustment. Nagbayad pa si Yamsuan, regalawam siya na papaboran ili asin apulbaran ka mga kapwa niya kongresista tangali masiguro ang dagdag sweldo kan mga empleyado na pigmamandato kan Executive Order 64 na dapat retroactive na may apply man sa mga empleyados kan lokal na gobyerno. Ang House Bill 10865 ni Yamsuan pigplanchar ka nagtalikod na simana may katuyan na maamindran ang Section 325 kan Local Government Code na nagsasabi na ang creation kan new position pati naman salary increase pati adjustment shall in no case to be made retroactive. Ang bill nagtatanggal man kan praise in salary increase and adjustment hali sa sinampit ng paragraph. Balita sa luwas kan Pilipinas kunyan, nagsarabita ng duwang eroplano kan Delta Airlines mentras nasindan nagtataksing
para makalupad na kuta. Nangyari insidente sa Hartsfield Jackson International Airport sa Atlanta. Sigun ki Delta Air spokesman Anthony Black, tuminama ang wingtip kang Delta Airbus A350 sa Delta CRJ-900 regional jet na inooperar kang Endeavor Airlines. Mayo man pasahero ana irido halis sa regional flights kung saan dinarasinda pabalik sa Terminal Lunad Canvas. Mientras tanto, ang sarong eroplano, mayo man pasahero, ulitan na kababaan na ang mga ini bago pa man nangyari ang nasabit ang insidente. Inunod na sana sa ibang eroplano ang mga nagkaaraman ng pasahero. Suli sa insidente, isinarado kang Federal Aviation Administration ang runway as nagkapit ng pag-ride na taxiways. Nagkukulisyon naman ang investigasyon ng mga autoridad sa nangyaring insidente. Sa baretang sports, nakulang posibilidad na masungkit kang Pilipinas ang Bulawan na medalya sa volleyball competition sa 2025 Southeast Asian Games na igibon sa Bangkok, Thailand. Basado sa obserbasyon ni Philippine National Volleyball Federation as in Asian Volleyball Confederation Tatsusara, nagangat na ang volleyball sa Pilipinas. Sa presente na sa ika-56 na pwesto sa world rankings ang men's team. Mientras tanto, ika-63 man ang ranggo kang women's team squad. Kaipuara sa naman ng tamang exposure na nga magparagos-lagos ang paggayon kang kawat kang Alas Pilipinas sa men's division pati naman women's division. Kakampi Network News. Mga tugang iharap po mga bareta sa lunang tabiaran sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Biyerkules, Setyembre 11 taon 2024. Araw ka dati mga bareta sa lunang tabiaran live simulcast sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringurada. Sa to'y nakaibalan naman si Berli Sena sa mga bareta. Sa 99.3 KM Kakampi Partido, katuwang naman sa mga bareta naman si Frank Sotero. Asin sa 91.9 BBS-FM Naga City, kaibalan si Junel Cuba. Sa pagkarang kaiba niya ito mga pagriba sa luwas. Sa pagkatuding abay ng mga bareta on air online. Kaya barang ko rin sa lado teknikal Ken Palma sa Kakampi Kamsur Studio Online. Ako po si Jun Bernas Mabalos, kasunod pagkantabay. Good morning. Kakampi Network News. KM Kakampi Kamsur. BBS FM